Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Isiniwalat ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na pinag-iisipan ng koponan na maglaan ng oras para sa isang training camp sa Doha, Qatar bilang parte ng kanilang preparasyon, hindi lamang para sa February window ng qualifiers, kundi pati na rin sa mga ibang torneo para sa taong 2025. Subalit hindi pa rin ito sigurado. Ibinahagi ni Cone na tinitignan muna ng Nationals ang unang linggo ng Pebrero na posibleng mga petsa para sa training camp at maglaro ng ilang friendly games bago ang dalawang laban kontra Chinese Taipei sa Pebrero 20 at sa New Zealand sa Pebrero 23. May halos 2 linggong preparasyon si Cone at ang Gilas sa unang kasunduan nila kasama ang Samahang Basketball ng Pilipinas at stakeholders noong nagsimula ang programa nitong nakalipas na taon. Sa panig naman ng PBA, magkakaroon sila ng break sa kalagitnaan ng Season 49 Commissioner's Cup Playoffs para magbigay daan sa preparasyon. Papasok ang Gilas sa huling window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers at sigurado na itong may pwesto sa main tournament na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia sa Agosto. Nananatiling perpekto ang record ng Nationals sa 4-0, subalit giit ni Cone na importante na tapusin ang window ng panalo para magkaroon ng kinakailangan na momentum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Namatay si Southeast Asia o SEA Games multi-medalist Mervin Guarte nitong Lunes pagkarang hindi ito nakarecover mula sa ilang saksak sa kanyang katawan. Ang 33 anyos na si Guarte ay pinaslang sa kanyang tahanan sa Calapan Oriental, Mindoro nang hindi pa nakikilalang tao. Sa isang ulat ng lokal na pulis, sinabi na natutulog si Guarte sa sala ng kanilang bahay kung kailan pumasok ang mamamatay tao at sinaksak siya sa dibdib ng ilang beses alas 4:30 ng hapon. Umalis kaagad ang suspect sa eksena habang nagawa pa ni Guarte na makahingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Dinala siya sa malapit na ospital, subalit binawian na din ito ng buhay dahil sa natamo nitong mga sugat. Unang rinepresenta ni Guarte ang bansa bilang isang middle distance runner sa athletics, kung saan nakuha niya ang silver medals sa men's 800 meters at 1,500 meters sa 2011 SEA Games sa Jakarta, Indonesia. Isa rin siyang national record holder sa 4x800 meter relay kasama ang kanyang mga teammates na sina Wenli Maulas, Paul Billones at Christopher Ulbok. Pagkalipas ng ilang taon, nag-focus si Guarte sa obstacle course kung saan nakopo nito ang gintong medalya sa 2019 SEA Games sa Maynila sa men's 5-kilometer race. Gold medalist din si Guarte sa men's team relay sa 2023 SEA Games sa Cambodia at isang 2024 Spartan Asia Pacific champion sa men's beast 21-kilometer event. Nagpaabot naman ng pagkakadalamhati at pakikiramay sa pamilya ni Guarte ang ilang mga national athletes at umaasa na sa lalong madaling panahon ay makamtan nito ang hustisya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narehistro ni Filipino tennis star Alex Ayala ang kanyang pinakamataas na posisyon sa Women's Tennis Association o WTA rankings kung saan pumwesto ito sa ika-138. Tumalon ng 9 na pwesto ang 19 anyos na si Ayala mula sa ika-147 sa simula ng taon pagkatapos ang kanyang pagsali sa Workday Canberra International para sa kanyang preparasyon sa Australia Open na sa kasamaang palad ay napatalsik siya kagad sa qualifying round.
kahalintulad ng kanyang pagkatalo sa qualifying round nitong nakalipas na taon laban kay Rebecca Peterson ng Sweden sa score na 2-6 at 5-7. Bigo din makausad sa susunod na round si Ayala ngayong 2025 edisyon ng Australian Open kung saan natalo ito kay Jana Fett ng Croatia sa kaparehong score na 5-7 at 2-6. Umabot ng semifinals si Ayala sa Canberra kung saan tinalo niya si Taylor Preston ng Australia 4-6, 6-2 at 6-1 para makatapat si Xijia Wei ng China. Subalit natapos ang lakbay ni Ayala nang biguin siya ni Wei 5-7 at 2-6 para makapasok ito sa finals laban kay Alexandra Sasnovich ng Belarus. Sa huli, nanalo din si Wei sa score na 7-5, 4-6 at 6-3 para angkinin ang korona. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.